Buong magdamag na hindi nakatulog si Harleen. Ang pakiramdam noong ipinagluluksa niya ang kanyang kapatid ay bumalik sa kanya. Buong gabi siyang umiyak at kahit pagod na ang kanyang mga mata, ay patuloy pa rin sa pagtulo ang kanyang mga luha. Parang talon na walang katapusan sa pag-agos. Dinig niya ang mga katok na nagmumula sa labas. Ang pagtawag sa kanya ng kanyang ama at lolo. Kahit nagalit ang mga tono ng mga ito'y ramdam niyang pag-aalala. Inihiga niya ang sarili sa kama. Gusto na lang niyang matulog at wag nang magising. Pagod na siyang masaktan. Bakit kailangan si Norman pang magbigay niyon sa kanya? Bakit ito pang naging rason ng sakit na ayaw na niyang madama? Bakit ito pang minahal niya? Bakit kung kailan mahal na niyang binata, ay saka pa ito nangyari? Bakit kailangang ito pa? Why? Siguro'y pinaparusahan na siya sa lahat ng mga nagawa niya. Siguro'y iyon ang tadhana niya. Ang maging habang buhay na masirable. Walang sino man ang kayang magbigay ng tunay na pagmamahal sa kanya, kundi siya lamang. Siya lamang ang makakaintindi sa pinagdaraanan niya at wala ng iba. Hindi na nadismaya si Norman. Nang pagpunta niya sa bahay ni Harleen ay wala ito. Ngunit ang tanging ikinadismaya niya ay ang makita ang karatulang nasa harap ng malaking bahay na ilang buwan pa lang nilang tinirhan. Malamang ay ang Don ang nagplano niyon, ang ibentang bahay ni Harleen upang itago ito sa kanya. Yun ang ginawa ng mga ito nang makalaya si Travis at ginawa na naman ng mga ito upang itago sa kanya. Bagsak ang balikat na napabuntong hininga siya. Isang linggo na rin ang nakalipas nang huli niyang makita ang dalaga. Isang linggo na siyang nagpapabalik-balik, nagbabaka sakaling makita niya ito at makausap. Maging ang cellphone number nito ay hindi niya matawagan. Malamang ay nagpalit ito ng numero upang iwasan siya. Isang araw pa nga lang ay hindi na niya kaya. Palagi niyang naiisip ang dalaga at hindi siya mapakali dahil sa pangamba na kanyang nadarama. Mabigat ang dibdib niya dahil wala siyang kaalam-alam sa kung anong nangyayari sa dalaga. Hindi niya alam kung kamusta na ito, kung iniisip rin ba siya nito o kung hindi na. Pakiramdam niya ay naging impyerno ang buhay niya sa loob ng isang linggo na hindi niya ito nakita. Kaya naman nagbaka sakali siya. Hindi niya iisipin kung paano siya nito pakitunguhan. Ang mahalaga'y makausap niya ito. Ngunit sa isang linggong yon, ay paulit-ulit lang siyang nabibigo. Kung alam lang niya ang opisina nito, baka doon ay makita niya ang dalaga. Pero kahit siguro katiting na swerte ay hindi lalapit sa kanya. Kahit masilayan lang kita, Harleen. Kahit yun lang, sapat na sa akin. Aniya sa sarili. Naglalakad siya sa gilid ng mall at wala siyang planong igala ang mga mata niya. Nang marinig ang pamilyar na boses. Hindi pa yun klaro sa kanya pero kaagad niya itong hinanap. Si Corina, kasama ang asawa at dalawa nitong anak. Kalalabas lang ng mga ito sa mall. Kusang humakbang ang kanyang mga paa nang makakita siya ng pag-asa ng mga oras na yon. Walang alinlangan siyang lumapit sa mga ito at sinikap ang distansya upang hindi mabigla ang mga ito. Norman? Halos ayaw nang sambitin ni Corina ang kanyang pangalan. Ngunit hindi niya nakakitaan ng pagkadisgusto o galit ang mukha nito. Bagkus ay nag-aalala ito. Kung ano man ay wala siyang pakialam. Ang mahalaga'y malaman niya mula rito kung nasaan ang dalaga. Nasaan si Harleen? Can I see her? Please? Can I talk to her? Pagmamakaawa niya, bumaling si Corina sa asawa nito. Mauna na kayo sa kotse, susunod ako. Tumango si Aspen bago bumaling sa kanya. Hindi na ito nagsalita pa at binuhat na lang ang dalawang anak saka naglakad patungo sa kung saan. Napangiwi si Corina pero ang ngiwing yun ay nagpapakita ng awa sa kanya. What happened to you? You look awful. Wala siyang pakialam sa itsura niya. Kung hindi pa siya nakapag-shave o kung maitim na ang gilid ng kanyang mga mata dahil sa gabi-gabing hindi siya makatulog o kung sa pagbawas ng timbang niya dahil sa hindi siya makakakain ng tama. Ang tanging nasa isip lang niya ay kung paano mapapatawad ni Harleen. You have to give her time, Norman. Hindi madali para sa kanyang mga nalaman. Nanlulumong anito. I mean, if I were her, I would have confronted you instead. I would just lash on you and smack you in the face. But I am not Harleen. Napabuntong hininga si Corina. You don't know what she have been through. Kapatid niyang pinag-uusapan natin dito. And the fact that you hide it from her is even worse. What should I do? Maluha-luha niyang tanong sa pinsan ni Harleen. Ramdam niyang init sa kanyang pisngi. If you're truly sorry about it, just respect her. She wants peace. If she accepts your apology, then good for you. But if she doesn't, well, you have to move on.
Nagkibit balikat si Corina. Marahas siyang napailing. Doon na bumuhos ang emosyon niya. Sa iisiping hindi na siya kaya pang tanggapin ng dalagay parang kutsilyo na unti-unting pumapatay sa kanya. Iniisip pa lang niya parang kinikitil na ang buhay niya. Paano pa kaya kung totoong wala na talaga sa puso ni Harleen ang magpatawad? I can't. Halos isigaw na niya ang sakit sa puso niya. Hindi niya kayang mawala sa kanyang dalaga. I can't. I am used to her being around, as if my life is revolving around her. She is my life. Kapag nawala siya, ikamamatay ko. That's life. Walang ganang ani ni Corina. Nagiging buhay natin ang taong nagpapatibok sa puso natin. Para pag silang nagbibigay buhay sa atin, kahit hindi naman talaga. Bahagyang natawa si Corina. I've been through that. Trust me, iyan pa lang ang simula ng sakit na nararamdaman mo. Mas masakit pa kapag kaharap mo na yung buhay na sinasabi mo. Pero hindi mo siya magawang hawakan kasi galit siya sa'yo. I know. I can feel that already. Hindi naman kami galit sa'yo. Galit kami sa ginawa mo. Para kaming mga tanga na pinakisamahan ka ng maayos. Tapos, hindi ka naging tapat sa amin. Baka sa tono ni Corina ang galit. Pero hindi iyon galit na hindi kayang magpatawad. Akala ko kasi hindi niyo ako mapapatawad. Napapahiyang aniya. I know it's not me, but still. Because of me, her brother died. Well, technically, tinaasan siya nito ng kilay, saka ito umirap sa hangin. What do you expect? Hala nga namang mag-party kami dahil nalaman namin kung sino ang dahilan ng pagkamatay ng kapatid ni Harleen. But that doesn't mean we are mad at you forever. You did nothing wrong. Ang sa amin la, sana'y naging honest ka. Paano si Harleen? She's a handful, alright? But there's no way she couldn't forgive you. Just give her time. Bigla ay lumamlam ang mga mata ni Corina. Nakita ko kung paano siya nag-suffer sa pagkamatay ng kapatid niya. She took the blame. Her father blamed her for what happened. She blamed herself. Lumayo ang loob niya sa amin. At hindi namin alam kung paano siya lalapitan. Alam namin sa loob-loob niya. Kinikimkim niyang sama ng loob niya sa amin. Ayaw namin siyang kaawaan. That would make her feel bad for herself even more. Kaya hindi mo siya masisisi kung galit siya sa'yo. I want to talk to her. Explain my side. Kung mag-e-explain ka rin pala, bakit kailangan mo pang humingi ng tawad? Nagtatakang tanong ni Corina. I mean, you say sorry, that's great. But to explain? For what? Para makatakas ka sa kasalanan mo? Bigla ay nagbago ang ekspresyon ni Corina, dahilan para hindi siya makakibo. Hindi niya alam kung bago lang ba yun rito, o talagang nakaugalian na ng angkan nila ang ganoong ekspresyon, dahilan para tumayo ang balahibo niya sa bawat parte ng katawan niya. Never ruin an apology with an excuse. Natigilan siya. Or else it won't be a sorry at all. Pagkasabi niyo na iniwan na siya nito. Hindi na niya hinabol ang babae. Wala na siyang lakas na humakbang pa. Sinundan na lang niya ng tingin ng papalayo nitong bulto. Nang mawala na ito sa kanyang paningin ay napaupo siya sa sahig. Parang wala na siyang dahilan pa para mabuhay. Bagsak balikat siyang napayoko. Sinandal niya ang dalawang siko sa kanyang tuhod at nanlalamig na napatitig na lang sa semento. You put your house and apartment on a list? Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang lolo. Ang inakala niya ay ibang punta nito sa office niya. Yes, lolo. I don't think I can live there anymore. You could have just give it to Norman. Mahina siyang napaingos. Please, I don't want to hear that name. Isang linggo na rin siyang naging ilag sa pamilya niya. Umaasa siya na hindi babanggitin ng mga itong pangalan ng lalaking yon. Sa loob ng isang linggo, dapat alam na ng mga ito na ayaw niyang marinig ang pangalan na yon. O di kaya pag-usapan ito. Ngunit ang kanyang lolo ay masyadong manhid at hindi siya pinakikiramdaman. O sadya lang talaga na gusto nitong pag-usapan ng lalaki. It's not his fault your brother died, Harleen. Lolo, ayoko siyang pag-usapan. Napabuntong hininga ang lolo niya. Umupo ito sa visitor's chair at malamlaman tingin sa kanya. Harleen, don't be too hard on yourself. I am mad at him for not telling the truth. But he was just a boy back then, like you. Kids are bound to have lots of mistakes. No wonder they got bruises all the time. Umingo siya. Kung hindi ba naman siya tanga na magpapasama sa fatal shooting na yon.
Sana'y buhay pa si Sebastian. And then if that crazy gunman didn't fatally shot them, hindi rin sana mababaril si Norman. Natigilan siya sa lohikal na sagot ng kanyang lolo. Kailan ba niya ito natalo sa mga diskusyon? Kung si Isabel lang siya, malamang ay natalo na niya ito. Pero hindi siya si Isabel. Hindi siya kasing talino ni Isabel. You could have blamed it to the gunman. Or you could have blamed it to whatever the gunman is frustrated about. Saad nito. Come to think of it, bakit ngayon lang ba lumutang ang tungkol sa nangyari? We are rich back then, aren't we? Bakit hindi man lang natin nagawa ng aksyon iyon? As far as I know, you have a lot of connection. Because of your mother. Mapakla siyang natawa. Mom wants justice too. She was too traumatized back then. You were young, so you don't know. We know who the driver is. Pero itinigil namin ang kaso sapagkat lumalala ang mami mo. I don't understand. Sa tuwing papasok siya sa korte at haharapin ang taong nakasagasa sa kapatid mo, lalo lang siyang natotrauma. She doesn't have the courage. Your mom is weak when it comes to confrontation. Especially when it's something that took her mentally and emotionally. Hindi ko alam yan. Because you were young back then. Your mom put a smile every time she sees you. But behind those smile, she is painfully crying. Napabuntong hininga ang kanyang lolo. We don't have a choice but to choose your mother's well-being. Despite wanting to get justice he deserved, we can't afford to lose one member of our family. Hindi siya makapaniwala. Napamaang lang siya. Kahit pamalinaw sa kanyang mga sinasabi nito. At kahit alam niya kung bakit nito iyon ginawa. Hindi pa rin sapat para sa kanya na baliwalain na lang ang pagkamatay ng kapatid niya. Alam kong hindi yun sapat na dahilan para palayain siya. Sebastian is my grandson, but he was just a parent who tried to save his son. He didn't mean to hit your brother. It was an accident. That they can run away from. Galit na aniya. Your brother is already at peace, Harleen. Kinuha nitong isang lumang folder na nasa lapag ng mesa niya. Kaso iyon ang kapatid niya. Huwag mo na siyang guluhin pa. Don't torture your mom even more. Huwag mo nang hanapin ang bagay na ikawawala ng pagkatao mo. You are not like that, sweetheart. Hindi niya napigilang mapaluha. Bumugso ang sakit sa puso niya. Para bang may pumipisil roon at pinong-pino na ginigigit upang mas maramdaman niya ang sakit. There's no point on regretting. Move forward and stop stressing over something you have no control over. Saad nito. Do something about the future. Forgive and forget. Palayain mo ang puso mo. Hindi siya nakapagsalita. Hinayaan lang niya ang sarili na umiyak sa harap ng lolo niya. Tumayo ito at naglakad palapit sa kanya. Nang ilapat nitong palad sa kanyang likuran ay napatayo siya at niyakap na lang ang lolo. Tinugon nito ang yakap niya. You were never a disappointment to me. Isabel is not my favorite granddaughter too. All of you have the same and fair special place in my heart. Always remember that. Tumango lang siya. Hindi niya magawang isatinig ang sasabihin. Dahil sa naninikipan lalamunan niya, nagbabadya ang pagpiyok. Can we visit your brother then? Sure. Para siyang bata na pinunasan ng mga luha at ilong. Humihikbi na animoy nagsusumbong sa lolo. Sa mga oras na yon, nakaramdam ng kaginhawaan ang puso niya. Nawala ang ilan sa bigat na nararamdaman niya. Ang pag-aalala sa presensya ng lolo niya. At ang pagkumpetensya kay Isabel. Lahat ng yun ay nawala. Walang sino man ang makapagpapagaan sa puso ng isang tao, kundi ang sariling pamilya lamang. Walang sino man ang magmamahal sa kanya ng totoo, kundi ang kanyang pamilya lamang. Walang sino man ang kayang gamutin ang sugat na meron siya, kundi ang kanyang pamilya. Families are the great compass that guides her. They are the inspiration to reach great heights, and a comfort when she occasionally falter. Ang mga ito ang kanyang suporta sa tuwing babagsak siya, kahit pa hindi naging malinaw yun sa kanya. Alam niya sa puso niya na hindi siya pababayaan ng mga ito. She was lost once. Maglalasing ka lang ba buong maghapon? Inis na kinuha ni Cole sa kanyang bote na hindi niya alam kung pang ilan na niya. Nagkalat ang mga naubos niya sa sala niya at ang ilan naman ay basag na dahil inihagis niya sa sobrang frustrasyon na nararamdaman. Ngunit kahit ilang bote nang naubos niya
ay hindi pa siya nawawala ng kamalayan na kanina pa niya gustong makuha. Ngunit dahil sa nararamdaman niya, hindi niya magawa. Balak mo bang patayin ang sarili mo sa alak? Tanong ni Cole habang pinupulot ang mga bote na nasa sahig. May magagawa ba yan para makausap mo si Ma'am Harleen? Kahit siguro nasa kabaong ka na, hindi ka na niya kakausapin. Kahit naman ako hindi kita kakausapin dahil hindi ka naman magsasalita. Mahina siyang natawa. Hindi niya akalaing may sense of humor rin pala si Cole na nakakainis. Ano naman ang magagawa ko? Hindi ko alam ang address niya, ang office niya. Ang bahay at apartment nga niya na tanging daan para makausap ko siya ay ibinebenta na niya. Saad niya, saka napabuntong hininga. Tanda lang na ayaw niya na akong makausap. Di ba kamo ay nakausap mong pinsan niya? Walang buhay na tumango siya. Pero ayaw rin nilang ibigay sa akin ang address kung nasaan siya. I feel hopeless. Damn it. Inis siyang napasabunot sa kanyang buhok. Gusto niyang iumpog ang ulo sa maliit na mesang kaharap niya. Nasasaktan na siya sa parusang ibinibigay sa kanya ng dalaga. Pinahihirapan siya nito at tanggap naman niya yon. Ngunit dahil sa mahal na mahal niya ang dalaga at takot siyang mawala ito, hindi niya kaya. Alam niyang dapat ay bigyan niya ng distansya muna ang dalaga upang makapag-isip. Pero siya ang hindi mapakali. Ang isip niya naglalakbay sa mga posibilidad na maaaring mangyari kapag hindi niya makausap ang dalaga. Mababaliw siya kung sakali mang hindi na siya mahalin ng dalaga. Mas masahol pa sa kamatayan kung sakali mang hindi na siya nito mahal. Magpahinga ka na muna, boss. Suhestyon ni Cole. Bukas ay kakausapin ka ng boss natin at baka ibalik ka na sa trabaho. Nakita kasi niya kung gaano ka nahihirapan ngayon. At sinabi ko rin ang dahilan. Naisip niya na baka malibang ka kung sakali may trabaho ka. She just gave me a present before. Boss? That art room. Si ma'am, boss? Tumango siya. Niregaluhan niya ako tapos Bigla ay bumuhos ang luha niya. Para siyang bata na humihikbi. Animoy pinapagalitan ng gusto sa sobrang sama ng loob. I made her happy. Yet I become her greatest sadness. I hurt her in every worst possible. Hindi niya alam kung paano niya nabibigkas sa mga salita dahil humahagulgol na siya. Pero iyon ang masakit sa parte niya. I become her greatest disappointment. I don't know what to do anymore. Hindi niya magawang suklian ang kabutihan ni Harleen. Hindi niya nagawang maging tapat dahil lamang sa takot siyang saktan ito. Naging makasarili siya dahil ayaw niyang mawala ang dalaga sa kanya. Pero sa huli, kung kailan napagtanto niya ang lahat ay wala na ang dalaga. Hindi niya alam kung paano niya ito makakausap o paano niya makukuha muli ang pagmamahal at tiwala nito. Harleen! Napasigaw siya. Isinigaw niya ang pangalan nito. Nagbabakas sakaling matangay niyo ng sakit sa dibdib niya. Habang hawak ang dibdib at madiing pinipisil ay sinasambit niya ang pangalan ng dalaga. Boss! Lumapit sa kanya si Cole. Hinahagod nito ang kanyang likuran. Maayos rin ang lahat. Malay mo, bukas makalawa. Magkita na kayo. Huwag ka masyado magpa-apekto sa nangyayari ngayon. Kasi may bukas pa. I don't know what to do anymore. Bakas sa tono niyang kawalan ng pag-asa. She's the only one that keeps me going. Kapag wala siya, hindi ko na alam kung anong direksyon pa ang tatahakin ko. Ano yun, boss? Harleen was the compass that protected me from getting lost. She gave me direction. A path that only the two of us can take. Sabi niya. I don't know what to do without her. Bumaling siya kay Cole. Medyo hindi niya na ito maaninag dahil nahihilo na siya. Pero ang kamalayan niya ay buhay na buhay pa. Ano bang dapat kong gawin? Hayaan mo na muna siya, boss. Yun muna ang gawin mo. Baka siya pang lumapit sa'yo kung sakali. Kung mahal ka niyang talaga, hindi ka niya matitiis. Saad nito. Sa ngayon siguro natitiis ka niya dahil baka galit pa siya at ayaw ka niyang harapin. Pero kapag nakakalma na siya at ma-realize niya na mahal ka niya at hindi ka niya kayang mawala, baka siya pang magpakita sa'yo. Talaga? Bumaling siya sa kaibigan. Dahil sa sinabi nito ay nagkaroon siya ng maliit na pag-asa. Alam ko, mahal ako ni Harleen. Ayun naman pala, boss eh. Mahal ka pala ni ma'am. Hayaan mo siya mismo ang lalapit sa'yo. Paano kung hindi? Eh di, plan B tayo. May plan B ka?
Siyempre naman, boss. Taas noong nito.